Magandang araw mga kapatid, tayo patuloy sa ating pag-aaral ng unang aklat ni Samuel. Kung maalala niyo, sa mga nakalipas nating pag-aaral ay nakita natin si David na tumatakas kay Haring Saul sapagkat gusto nga siyang patayin nito. At nung nakalipas nating pag-aaral nitong huling linggo, nakita natin itong si Haring Saul, nung siya'y tinawag ng kalikasan, sabi nga natin, pumasok siya sa isang kuweba na hindi niya alam na roon pala si David at ang kanyang mga tauhan. Nagkaroon ng napakagandang pagkakataon sana si David na patayin si Haring Saul. Gayunpaman ay hindi niya ginawa ito bagkus nung lumabas na si Saul sa kuweba, sumunod si David at nagpakilala siya. Nagulat si Saul at sa pagkakataong yon ay inamin nga niya na si David ang susunod na magiging hari ng buong Israel. Siya'y nakiusap na huwag siyang saktan at gayon din ang kanyang sambahayan kapag mangyari na maging hari si David. At sila nga'y nagkaroon ng tipan at matapos yon, si Saul ay umuwi sa Gibea sa kanyang bayan. Samantalang si David ay nagpatuloy na manahan sa mga kuweba ng En-gedi. Ngayon ay buksan natin ang ating mga Biblia sa unang Samuel, ika-25 kabanata. Aking pong babasahin ang mga salita ng Panginoon, ang salita ng Panginoon na walang pagkakamali at hindi nagkakamali. Simula sa unang talata. Namatay si Samuel at nagtipon-tipon ang buong Israel at tinangisan siya. Kanilang inilibing siya sa kanyang bahay sa Rama at tumindig si David at lumusong sa ilang ng paran. May isang lalaki sa Maon na ang mga ari-arian ay nasa Carmel. Ang lalaki ay napakayaman. Siya'y mayroong 3,000 tupa at 1,000 kambing. Ginugupitan niya ng balahibo ang kanyang mga tupa sa Carmel. Ang pangalan ng lalaki ay Nabal at ang pangalan ng kanyang asawa ay Abigail. Ang babae ay matalino at maganda, ngunit ang lalaki ay masungit at masama ang ugali. Siya'y mula sa sambahayan ni Caleb. Nabalitaan ni David sa ilang na ginugupitan ni Nabal ng balahibo ang kanyang mga tupa. Kaya't nagsugo si David ng 10 kabataang lalaki at sinabi ni David sa mga kabataan, "Umahon kayo sa Carmel at pumunta kayo kay Nabal at batiin niyo siya sa aking pangalan. Ganito ang sasabihin ninyo sa kanya, kapayapaan nawa ang sumaiyo at kapayapaan nawa ang sumaiyong sambahayan at kapayapaan nawa ang dumating sa lahat ng iyong pag-aari. Nabalitaan kung ikaw ay may mga manggugupit ng balahibo ng tupa. Ang iyong mga pastol ay naging kasama namin at hindi namin sila sinaktan o nawalan man ng anumang bagay sa buong panahong sila ay nasa Carmel. Tanungin mo ang iyong mga kabataang lalaki at kanilang sasabihin sa iyo, kaya't makatagpo nawa ng biyaya sa iyong paningin ang aking mga kabataan, sapagkat kami ay naparito sa araw ng kapistahan. Hinihiling ko sa iyo na magbigay ka ng anumang mayroon ka sa iyong mga lingkod at sa iyong anak na si David. Nang dumating ang mga kabataang tauhan ni David, kanilang sinabi kay Nabal ang lahat ng mga salitang iyon sa pangalan ni David at sila ay naghintay. At sinagot ni Nabal ang mga lingkod ni David at nagsabi, "Sino ba si David? Sino ba ang anak ni Jesse? Maraming mga alila sa mga araw na ito ang lumalaya sa kanilang mga Panginoon. Akin bang kukunin ang aking tinapay at aking tubig at ang karne na aking kinatay para sa aking mga manggugupit at ibibigay ko sa mga taong hindi ko nalalaman kung saan nanggaling?" Kaya't ang mga kabataang tauhan ni David ay umalis, bumalik at sinabi sa kanya ang lahat ng mga salitang ito. At sinabi ni David sa kanyang mga tauhan, "Isukbit ng bawat isa sa inyo ang kanyang tabak." At nagsukbit ang bawat isa ng kanyang tabak. At si David ay nagsukbit din ng kanyang tabak. Ang umahong kasunod ni David ay may 400 lalaki, samantalang ang 200 ay nanatili kasama ng mga daladalahan. Ngunit sinabi ng isa sa mga kabataang lalaki kay Abigail na asawa ni Nabal, "Si David ay nagpadala ng mga sugo mula sa ilang upang bumati sa ating Panginoon, ngunit sila'y nilait niya.
Gayong ang mga lalaki ay napakabuti sa amin at hindi kami sinaktan o nawalan man ng anumang bagay nang kami ay nasa mga parang, habang kami ay nakikisama sa kanila. Sila'y naging aming pader sa gabi at sa araw sa buong panahong kami ay kasama nila sa pag-aalaga ng mga tupa. Ngayon ay iyong alamin at pag-aralan mo kung ano ang iyong gagawin, sapagkat ang kasamaan ay ipinasya na laban sa ating Panginoon at sa kanyang buong sambahayan. Siya ay may masamang ugali, kaya't walang makipag-usap sa kanya. Nang magkagayoy, nagmadali si Abigail, kumuha ng 200 tinapay, 2 sisidlang balat ng alak, 5 tupang nilinisan na, 5 takal ng sinigang na trigo, 100 kumpol na pasas, 200 tinapay na igos at ipinapasan ang mga ito sa mga asno. At sinabi niya sa kanyang mga kabataang tauhan, "Mauna kayo sa akin, ako'y susunod sa inyo." Ngunit hindi niya ito sinabi sa kanyang asawang si Nabal. Samantalang siya'y nakasakay sa kanyang asno at lumulusong sa isang kubling dako ng bundok. Si David at ang kanyang mga tauhan ay lumusong patungo sa kanya at nagkasalubong sila. Sinabi ni David, "Tunay na walang kabuluhan na aking iningatan ang lahat ng pag-aari ng taong ito sa ilan. Ano pat walang nawalang anuman sa lahat ng pag-aari niya, at ang mabuti ay ginantihan niya ng masama." Gawin nawa ng Diyos sa mga kaaway ni David at higit pa, kung sa umaga ay mag-iwan ako ng higit sa isang lalaki sa lahat ng pag-aari niya. Nang makita ni Abigail si David, siya ay nagmadali at bumaba sa asno at nagpatira pa sa harapan ni David at yumukod sa lupa. Siya'y nagpatira pa sa kanyang mga paa at nagsabi, "Sa akin mo na lamang ipataw ang pagkakasala, Panginoon ko. Hinihiling ko sa iyo na iyong papagsalitain ang iyong lingkod sa iyong pandinig at iyong pakinggan ang mga salita ng iyong lingkod. Ipinapakiusap ko sa iyo na huwag pansinin ng aking Panginoon itong lalaking si Nabal na may masamang ugali, sapagkat kung ano ang kanyang pangalan ay gayon siya. Nabal ang kanyang pangalan at ang kahangalan ay nasa kanya. Ngunit akong iyong lingkod ay hindi nakakita sa mga kabataang tauhan ng aking Panginoon na iyong sinugo. Ngayon, Panginoon ko, habang buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa, yamang ikaw ay pinigil ng Panginoon sa pagpapadanak ng dugo at sa paghihiganti ng iyong sariling kamay ang iyo nawang mga kaaway at ang mga nagnanais gumawa ng masama sa aking Panginoon ay maging gaya ni Nabal. At ngayon, itong kaloob na dinala ng iyong lingkod sa aking Panginoon ay ibigay mo sa mga kabataang sumusunod sa aking Panginoon. Ipinapakiusap ko sa iyo na patawarin mo ang pagkakasala ng iyong babaeng lingkod sapagkat tiyak na igagawa ng Panginoon ang aking Panginoon ng isang sambahayang tiwasay. Ipinaglalaban ng aking Panginoon ang mga laban ng Panginoon at ang kasamaan ay hindi matatagpuan sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Kung sino man ay mag-alsa upang habulin ka at tugisin ang iyong buhay, ang buhay ng aking Panginoon ay mabibigkis sa bigkis ng mga nabubuhay sa pag-aaruga ng Panginoon mong Diyos, at ang mga buhay ng iyong mga kaaway ay ihahagis niya na parang mula sa guwang ng isang tirador. At kapag nagawa na ng Panginoon sa aking Panginoon ang ayon sa lahat ng mabuti na kanyang sinabi tungkol sa iyo, at kanyang itinalaga ka bilang pinuno ng Israel, ang aking Panginoon ay hindi magkakaroon ng dahilan upang malungkot o pag-uusig ng budhi dahil sa pagpapadanak ng dugo ng walang dahilan o para sa aking Panginoon na siya mismo ang maghiganti. At kapag gumawa ang Panginoon ng mabuti sa aking Panginoon, alalahanin mo nga ang iyong babaeng lingkod. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, ipinagkakatiwala po namin ang aming mga sarili ngayon sa inyo at umaasa nga kami na sa aming pag-aaral na ito ay buksan nyo nga po ang aming mga puso't isipan, tulungan kami na maunawaan ang inyong kalooban at matapos na maunawaan ay maisapuso ang mga ito at maging bahagi ng aming mga pag-iisip.
Kami nga po, O Panginoon, ay pagpalain nyo na magkaroon ng tunay na pagnanasang sumunod sa inyo at makapamuhay ng sang-ayon sa inyong kalooban. Ipinagkakatiwala na lang po namin ang oras na ito sa inyong kamay. Hayaan nyo ngang kumilos ang inyong Espiritu sa amin. Maraming salamat ng muli. Sa ngalan ni Jesus. Amen. May napapansin akong katawa-tawa sa mga bagay na nakapaligid sa atin na for us right now ay parang di na natin masyadong pinapansin nga. Ano ba yung mga ito? Halimbawa, yung canister ng butane, nakasulat doon, warning, flammable, do not expose to fire. Flammable na nga, i-expose mo pa sa fire. Maari siguro, naka-English kasi kaya hindi naintindihan. Or, yung tungkol sa costume ng isang bata, yung Superman o Batman, di ba may mga kapa yun. May nakasulat din na warning doon. Warning, cape does not enable user to fly. Kumbaga yung kapa ay hindi raw makakatulong sa gumagamit nito para makalipad. O yung isang bote ng pangpakulay ng buhok. May nakasulat din doon, warning, do not use as food coloring. O yung pangharang sa sikat ng araw sa sasakyan kapag iniiwan ito. May nakasulat din doon, do not drive while the sun shield is in place. At yung panguli, yung stroller na pang baby, may warning din doon, nakasulat, caution, remove infant before folding for storage. Pag-iisipin mo, kung tutuusin, hindi na dapat nilalagay ang mga warning na yon. Pero, minsan siguro ang mga tao talaga hindi na nag-iisip. Parang inabalitaan ko noon na may isang bumili ng mainit na kape sa McDonald's at dinimanda niya yung McDonald's matapos ito'y mabuhos sa kanya. Kung kaya nga, ngayon makikita natin na ang bawat cup ng McDonald's ay may nakatak, warning, hot coffee. At maaari kang mapaso nito. At habang binabasa natin itong ating pag-aaralan ngayong umaga, ay binibigyan din tayo ng parang ganong warning din. Ang warning na binibigay sa atin ay ganito, mag-ingat, huwag papabayaan na ang kahangalan ng iba ay magdala sa iyo sa kahangalan din. Sa kwentong itong ating binasa, nakita natin si David na inis, galit na galit. O sabihin na natin nabibwisit siya sa mga pakikitungong ginawa ni Nabal sa kanyang mga kabataan at tauhan. Parang nanggigigil talaga siya. At kung nagpatuloy at pangyari nga niya yung gusto niya sanang gawain, ay napakalaking masamang epekto nito sana sa kanya. Gayunpaman, salamat sa Panginoon, ang Panginoon nga ay nagkakalinga sa kanya. Bakit ko nasabing masama ang mangyayari kay David kung nagawa niya ang kanyang binabalak sanang gawain kay Nabal? Aba, simple lang. Lalabas na siya'y walang pinagkaiba kay Saul. Dahil si Saul, hindi nga po ba, siya yung pumapatay ng kapwa niya Israelita sa halip na iniingatan ng mga ito laban sa mga Pilisteo. Pinatay niya ang bayan ng Nob, ang bayan ng mga pari. Ito na ngayon si David. Sino yung papatayin niya? Si Nabal. Oo, masama ang ugali niya, pero kapwa niya Israelita to. Si Saul, gusto niya na siyang kilalanin. Kaya nga, di ba, nung minsan pumunta sila sa gera, sabi niya, bawal kumain. Ang gusto niya, sumunod ang lahat. Nung sila minsan pang may pinuntahan na labanan, matapos na manalo sila, nagtayo siya ng memorial o ng monumento. Gusto niya na siya ang nga nasusunod bilang hari. This time, si David, hindi pa nga siya hari, ay muntik na siyang matulad kay Haring Saul. Buti na lang, nagkakalinga ang Diyos at iniingatan niya si David. At dito makikita natin kung paano pinagagana ng Panginoon ang kanyang pagkalinga sa buhay ng kanyang lingkod. Sa verses 1 to 13, makikita natin ang isang tao na walang takot sa Panginoon. Sa verses 14 to 31 naman, makikita natin
by contrast, ang isang taong may takot sa Panginoon. So tingnan na ngayon natin to. Yung una, sa chapter 25, verses 1 to 13. Makikita natin yung isang lalaki na walang takot sa Panginoon at ito'y walang iba kundi si Nabal. Alam natin na sa kwentong ito ay may tatlong bida o yung isa kontrabida o kumbaga mga main characters. Andiyan na of course si David at yung mag-asawang si Nabal at si Abigail. At sangayon nga sa chapter 25 verses 1 to 9, makikita natin, lalong-lalo na sa verse 1, ang sabi diyan, may pangyayari. At ang nangyari noon, si Samuel na propeta ay namatay na. Although hindi na masyadong inelaborate o kinuwento ang mga detalye, pero sapagkat si Samuel ay isang national figure kung tutuusin, isang propeta nga, tiyak yan, marami ang dumalo sa kanyang pagbuburol. Alam niyo naman ang ugali nila noon. Kung tumangis nga sila ilang araw, minsan sanlinggo. So, hindi masyadong nalalayo sa mga nakakagawian din natin ngayon na kapag may burol, maliban na lang ngayong pandemic dahil halos hindi na nagbuburol, nangyayari, kinikremate na kaagad, Pero nung kanilang panahon noon, at gayon din naman, nung maayos pa tayo noon, meron talaga tayo nung tinatawag na pagbuburol. At doon nagtatagpo ang mga tao na matagal nang hindi nagkikita. And I would like to think na yung pagkakataong iyon, yung mga Israelita ay nagkatanong-tanungan, nagkakwento-kwentuhan, nagpalitan ng kuro-kuro. Malamang na pag-usapan nila ang mga nangyari noon, maaaring nung panahon na iyon ay naikwento na ng isa, doon sa isa, na witness, na si Samuel ay binuhusan ng langis, si David, at siya ang itinalagang bagong hari ng Panginoon. So medyo kumakalat na siguro yung balita na yon. And of course, dahil isang malaking pangyayari yung namatay si Samuel, ay naroon din malamang ang ilan sa mga tauhan ni Saul na banggit siguro nila na hinahunting nila si David. So, samot-sari ang mga usap-usapan ng mga tao malamang nung panahon na iyon. But the point is, nung araw na iyon, nung mamatay si Samuel, si David ay nasa ilang ng Engedi sa mga kuweba, nagtatago, and most probably, hindi nagpakita si David doon dahil iniingatan nga niya ang kanyang buhay kay Saul. Although alam natin na iniwan na siya ni Saul, umuwi na ng Gibeah si Saul, gayunpaman ay ilang ulit din naman nang nasubukan ni David na pabago-bago ang isip nito. So nung nangyari yon, nung matapos nang mamatay na si Samuel at ito'y malibing na, sa chapter 25 verse 1 yan, tumindig si David at lumusong siya sa ilang ng paran. So umalis siya and pumunta siya sa may bandang timog na kung saan siya nanggaling. Lumalayo siya doon sa kinalalagyan ni Haring Saul. Pero umabot nga siya doon sa lugar, sa may Maon, sa Carmel, na kung saan nung una sila nagkatagpo ni Saul, na muntik na ring mahuli sana si David, makorner ni Saul. At doon sa Carmel na nasa bandang kanluran ng Engedi, ay sinabi sa atin na mayroong isang mayaman na tao doon na walang iba kundi si Nabal. At sa pagkakataong iyon, sa panahong iyon, si Nabal ay naggugupit ng kanyang mga tupa. Ano ba yung ginagawa ng paggupit? Kasi kung nakakita na kayo ng tupa, balbon yun, ginugupit o tinatanggalan ng buhok. Yung tinatawag nating wool. At ang wool nga ay sangkap na ginagamit para sa mga damit nila at kung ano-ano pang mga tela. So, sabi nga, napakayaman niya dahil ang dami niyang tupa at ito'y panahon ng paggugupit. At nung panahon na yon, na makikita rin natin, sabi nga rin sa verse 8, ito ay isang piyesta. Kung kaya itong si David ngayon ay nagpadala ng kanyang mga tauhan doon kay Nabal at tinuruan niya kung ano yung eksakto na sasabihin nila. So ano nga ba ang sinabi? Sabi ni David, maging magalang kayo, huwag kayong padalos-dalos. Kumbaga sabihin niya yung ating ginawa na pag-iingat sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga pastol, nung sila'y nakapiling natin at tayo nga ay naging pader sa kanila,
Dahil nung kapanahonang iyon, sa ilang o sa lugar na kung saan nagpapastol ang mga tauhan ni Nabal, alam naman natin nung panahon na iyon, kumbaga parang tulad ngayon nangyari sa Keila, may mga lumulusob na kung sino-sino, mga bandido, mga kumbaga mananakop. Yet, dahil si David nga ay nakapalibot sa mga tauhan ni Nabal, walang naghimasok na nasakta ng mga tauhan ni Nabal. Sabi nga ay parang ang naging pader sila David at ang kanyang mga tauhan laban sa mga kaaway at mga bandido. Walang nakanakaw sa anumang bagay, walang nasaktan sa sino mang mga tauhan ni Nabal habang kasama nila si David. Kung kaya nga, ang mga tauhan ni David ay pumunta ngayon kay Nabal at lumapit kay Nabal sa ngalan ni David. Malinaw rin dito sinasabi, ito po ay isang panahon na piyesta. At yung kanilang piyesta, kung tutusin, makikita natin maraming parang kaparehas din sa ating pag-uugaling Pilipino. Sa ating pagtag-ani, sabay-sabayan, nag-aani, at ang mga magsasaka ay sabay-sabay kumakain. At sa tingin ko ay piyesta nga nangyayari, kaya nga nagkakaroon ng piyesta gawa ng tag-ani nga. So, nag-share sila ng pagkain, yung may-ari ng lupa ay pinapakain ang kanyang mga lingkod at gayon din naman ang mga bisita. Alam niyo naman na ang ugali natin mga Pilipino pag piyesta, minsan nga hindi mo kilala, pupunta sa isang bahay, lilipat sa ibang bahay at basta pumasok ay pinapakain. So, hindi malayo ang pag-uugali nila noon. Pag piyesta, it is expected na pag may bisita ka, siya ay iyong paglilingkuran. Yan. Kaya lang, ang nangyari, pag titingnan niyo yung verse 10 to 11, ito na si Nabal. Sinabi ng mga tauhan ni David, lumalapit kami sa iyo sa ngalan ni David at ganito, ganyan. Sang-ayon sa mga ibinili ni David talaga sa kanila. Pero ang reaksyon ni Nabal, sabi niya, teka, sino ba tong si David? Sino ba tong anak ni Jesse? Di ba? Sabi niya rito sa verse 10, sabi niya, maraming mga alila, no? Mga lingkod, mga alipin na tumatakas sa kanilang mga amo. Tapos ano sabi niya sa verse 11? Bakit? Akin bang kukunin ang aking tinapay? At mapapansin niyo, binanggit ko kanina habang binabasa ko ito, nilagyan ko ng aking tubig. Yung salitang akin, nasa original po yun, pero wala lang dito sa translation natin. Aking tinapay at aking tubig at ang aking karne kung tutuusin na kinatay para sa aking mga manggugupit at ibibigay ko sa mga taong hindi ko nalalaman kung saan nanggaling. Pansinin niyo yung pananalita ni Nabal. Una, ang nakikiusap sa kanya dito ay hindi basta kung sino-sino lang. If you will recall, ang pinaka-background nga nito ay yung kamatayan ni Samuel. And most probably, napag-uusapan na talaga itong si David. At kung ano yung mga nangyayari between Saul and David. At si David, kung maalala nyo, ang top hit nga nung panahon nila, di ba? Pinatay ni Saul ang kanyang 1,000. At sino yung pumatay ng 10,000? Sasabihin mo ngayon, hindi mo kilala si David, hindi mo kilala yung anak ni Jesse. Hindi nga ba siya yung commander at ang usap-usapan, siya na ang susunod na magiging hari? And by the way, if we will move forward, makikita natin yung pinahayag ng kanyang asawa na si David nga ay pagpapalain ng Panginoon. It appears na talagang common knowledge na kung sino itong si David. And yet here is Nabal saying, sino ba to? And more than that, kaya yung in-emphasize ko doon yung sa verse 11, yung akin, ako. Kumbaga, I, my, mine sa Ingles. Makikita niyo yung pananalita ni Nabal. Ito'y pananalita ng isang hangal na walang inisip kundi ang kanyang sarili. Pero kailangan natin linawin, kasi para sa maraming tao sa mundong ito, kung tingnan nila si Nabal, hindi siya hangal. Bakit kamo? Sapagkat una sa lahat, napakayaman niya. Pangalawa, napakaganda at napakatalino ng kanyang asawa.
Para sa mga tagamundo na hindi kumikilala sa Panginoon, ang taong mayaman na may maganda at matalinong asawa ay hindi hangal, kundi ito'y matalino at magaling. Pero dito, tinawag siyang hangal. Hindi siya hangal dahil magaling siya sa kanyang paghahanap buhay o sa kanyang business. Siya po ay hangal hindi sa mata ng tao, kundi sa mata ng Diyos. Siya ay hangal pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa mga pinangyayari ng Panginoon. At totoo nga naman, si Nabal bilang isang hangal ay isang magandang patutuo ng tunay na kahangalan. Kasi siya, sa halip na kinilala na niya kung sino si David, at malinaw naman na si David ay binuhusan ng langis o hinirang ng Diyos na magiging susunod na hari. Sa isang banda, ito'y hindi kinikilala ni Nabal. Hindi niya binibigyang bigat o pansin ang malinaw na kalooban ng Diyos. At ang kahangalan po, ang talagang ultimate na kahangalan, ay yung hindi mo sinusunod kung ano yung malinaw na kalooban ng Diyos. Hindi niya gustong kilalanin itong kinikilala na ng Panginoon. And besides, sabihin na natin, humanly speaking na rin, sino nga ba si David? Hindi nga ba siya'y isang magaling na mandirigma? Malakas ang kanyang puwersa? Hindi na ba natakot si Nabal na itong si David ay maari siyang atakihin? Insultuhin ba naman niya? Pwede siyang lusubin. And in fact, yung nga sana ang gagawin ni David. Pero higit sa lahat, sabi ko nga, ang kahangalan ni Nabal ay may kinalaman sa kanyang pagtanggi sa lingkod ng Diyos, sa lingkod na kinikilala ng Diyos, sa pag-iinsulto rito at sa pagwawalang bahala niya dito. Si David ay naging napakabuti kay Nabal at sa lahat ng kanya mga tauhan. Kahit hindi siya humingi ng tulong kay David, ay tinulungan pa rin siya ni David. And sa ating, sabi ko nga, may mga pag-uugali ang mga Israelita noon na parang halos katulad din sa Pilipinas. Tayo may tinatawag tayong utang na loob sa wikang English, debt of gratitude. Hindi nga po ba nararapat lamang na matapos katulungan ng isang tao, ay dapat maging maayos naman ang pakikitungo mo sa kanya? Hindi ba tama na mag-expect ka ng, kumbaga, mutual courtesy kung tawagin? Kalimutan na nga natin yung utang na loob. Siguro kahit sa ibang bayan, ganon. Kapag tumulong ka, kahit pa paano, maaasahan mo na yung tinulungan mo, kahit sa maliit na bagay, ay tutulong din sa'yo. At kung titingnan natin, hindi naman basta-basta kung sino-sino lang ang kanyang tutulungan, kundi ang kanyang tutulungan ay ang hinirang ng Diyos, ang binuhusan ng langis, isang kilalang general kung tutuusin sa army, at tinawag ng Diyos na susunod na maging hari ng Israel. Kahit papano, dapat sana ay binigyang galang man lang niya ang mga tauhan nito at hindi niya binastos. Pero yun ang ginawa ni Nabal. At masasabi natin na itong si Nabal ay isang pagsasalarawan ng isang tao na tunay ngang walang takot sa Diyos sapagkat wala siyang ibang inisip katulad ni Saul na walang inisip na iba kundi ang kanyang sarili. Ang kanyang kinaabalahan lang ay yung sarili, ako, akin, at wala ng iba pa. Wala siyang pakialam kung anong gustong pangyarihin ng Diyos. Kaya nga, kumbaga dito sinasabi sa atin, mag-iingat tayo. Dahil ang taong walang takot sa Panginoon ay isang taong tunay na hangal. Tingnan natin sa verses 12 to 13. So ito na, pumunta na yung mga tauhan ni David kay Nabal, pero si Nabal ay ininsulto niya, pinahiya niya ang mga tauhan ni David, and you could just imagine, pag-uwi ng mga tauhan ni David at nagsumbong sa kanya. Kung tutusin, dito ninyo makikita na itong si David
ay isang taong makasalanan na katulad natin at hindi naiiba sa atin. Kasi nung makita niya na ito yung ginawa sa kanyang mga tauhan, nainsulto rin siya, nagalit din siya, nainis din siya. Hindi nga ba? Ganyan din tayo, yung mga pagkakataon na hindi mo inaasahan, ini-expect mo, tutulong kahit man lang, di ba? Minsan ka lang nadapa ka o inaasahan mo yung kaibigan mong tinutulungan mo ay tulungan ka man lang makabangon, tapos sa halip na tulungan ka makabangon ay pinagtawanan ka pa. Di ba magagalit ka, may insulto ka. Yung dati mong BFF ay magiging hindi na best friend forever, kundi best enemy na siguro. Parang something like this yung nangyari dito, Sa halip na si David ay magpigil sa kanyang sarili, nilabas niya ngayon ang galit niya. Makikita niyo sa verse 13 na sinabi ni David, isukbit niyo ang inyong mga tabak. At obviously, kung ano yung gagawin nila, lulusubin nila si Nabal at ang buong sambahayan nito. Babawi si David sa pangiinsulto na ginawa ni Nabal sa kanyang mga tauhan. Pause lang muna tayo for a while. Ano nga ba yung nangyari bago dito? Hindi nga ba si David nandun siya sa kuweba, may pagkakataon na siyang patayin si Saul, pero hindi niya ginawa? Tingin nyo, sino mas malaki ang atraso laban kay David? Si Saul o si Nabal? Obviously, it was Saul. Pero bakit ganito na lang ang galit ni David? Alam nyo, minsan, yung mga bagay na hindi mo inaasahan kapag nangyari, yun yung magpapapanting ng iyong tenga. Maliit na bagay lang kung tutuusin. Yung mga hindi mo inaasahan, yun yung pagkakataon na kung kailan ay natitempt kang mag-overreact at magalit ng husto. Whereas dati naman, malaking pangyayari ay kalmado ka. Pero ito, parang hindi mapatawad ni David. Bakit? Sapagkat si David ay walang pinagkaiba sa atin, siya rin ay isang makasalanan. Itong paghihiganti na binabalak ni David ay maling-mali. Sabi nga ni Pablo, di ba? Ang paghihiganti ay sa Panginoon. Kailangan ipagkatiwala na lang natin sa Panginoon ang paghihiganti. Vengeance is mine, says the Lord, I shall repay. Siguro na insulto si David kasi at least si Saul hari. Pero ikaw, sino ka? Parang ordinaryong mamamayan ka lang. Di mo ba ako kilala? Ako'y general. Maaaring ganun din yung nangyari. Na-insulto talaga si David. Pero point is, insultahin ka man ng ibang tao, ay hindi dapat. Ang sabi ng Panginoon, ipaubaya natin sa Kanya ang ating galit at hayaan natin siyang maghiganti para sa atin. Naalala niyo ba yung talinghaga tungkol sa lingkod na hindi makapagpatawad? Yung isang lingkod ng hari na napakalaki ang utang sa hari at ang sabi nga ng hari, ikulong yan at parusahan yan hanggat makapagbayad. Pero nagmakaawa siya sa hari. So anong ginawa ng hari? Naawa sa kanya at kinalimutan ang utang niya at pinalaya siya. Pero nung pagkalabas niya, nakita niya yung kapwa niya na alipin ng hari na may utang sa kanya na maliit lang naman, pinakulong niya to at pinahirapan niya. So ano nangyari? Nung malaman ng hari na ganun ang ginawa ng lingkod niyang ito, di ba nagalit yung hari? Imaginein mo, ang laki ng ginawa ng Panginoon para kay David. Eto, napatawad mo nga yung malaki. Etong maliit, hindi mo mapatawad. Hindi ganyan. Kaya lang, naka-enkwentro nga siya ng isang taong hangal na hindi nag-iisip kundi ang sarili lang niya. Walang takot sa Panginoon. Totoo, mali yung ginawa niya. Pero dahil ba ikaw ay ginawaan ng isang bagay na mali, ay may karapatan ka ng maghiganti? Malinaw ang salita ng Panginoon. Ang paghihiganti ay sa Kanya at hindi atin. Dapat nating ipaubaya sa Panginoon ang mga bagay na ito. Kaya ngayon sabi kanina na warning, huwag nating hahayaan na ang kahangalan ng iba ang magdala sa iyo sa kahangalan din. Well, aminado tayo,
may mga pagkakataon o pangyayari na nasisira talaga ang diskarte natin at nagre-react tayo ng sobra-sobra pa sa dapat. At mangyari nawa na kapag nangyari yun, yung mga bagay na hindi natin ini-expect at bigla tayong nagpe-flare up, ay maalala natin ang kalooban ng Diyos. Na hindi dahil tayo ginawaan ng masama, ay may karapatan na tayong bumawi. Alam niyo yung mga pangyayaring ito, yung madalas na linya naririnig ko eh. Akala ko ba matino ka? Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba magaling ka? At dahil sa ganon, ayan na, ikaw nang kikilos at gagawa ng mga bagay na hindi dapat. Yan po yung issue tungkol sa isang taong hangal na pati tuloy yung isang taong matuwid ay halos maging hangal na rin katulad niya. Yan po ang mga taong walang pagkatakot sa Panginoon. Tingnan naman natin yung taong may takot sa Panginoon. Verses 14 to 31. Dito matatagpuan natin yung asawa ni Nabal, si Abigail. Ang sabi nga rito sa verse 3, ang babae ay matalino at maganda. Kabaliktaran ni Nabal, masungit at masama ang ugali. So mangyari noon, nung umalis na yung mga tauhan ni David, habang nangyayari ang lahat ng yan, kasi pagka titingnan natin yung pagkwento, para bagang si Nabal lang at yung mga tauhan ni David, hindi po ganon. May mga tao rin sa paligid nila. Hindi naman nag-iispiya, mga tauhan ni Nabal to, nakikinig kung paano makitungo yung kanilang amo doon sa mga ibang tao. At narinig nila kung paano alipustahin ni Nabal ang mga tauhan ni David. At matapos yun, alam nila kung ano na yung susunod na mangyayari. At hindi sila lang kamali. Kung kaya nga, pag titingnan niyo yung verses 15 to 16, ano yung sabi nila? Gayong ang mga lalaki ay napakabuti sa amin, sabi nung lingkod ni Nabal doon kay Abigail. Napakabuti ng mga lingkod ni David sa kanila. Naging tagapag-ingat nila ang mga tauhan ni David nung panahon sila yung nagpapastol. Nais kong tingnan natin yung verse 17. Tignan niyo yung sinabi ng lingkod Ngayon ay iyong alamin at pag-aralan mo kung ano ang iyong gagawin. Bakit ka mo? Sapagkat ang kasamaan ay ipinasya na laban sa ating Panginoon sa kanyang buong sambahayan. Siya'y may masamang ugali, kaya't walang makipag-usap sa kanya. Pansinin niyong maigi. Narito ang lingkod ni Nabal. Ang kausap niya ay yung asawa ni Nabal. Kung ikaw ay nasa maayos na pag-iisip din, magsusumbong ka ba ng ganitong pagsumbong doon sa asawa ng iyong kinamumuhian o kinaasaran? Pero maybe, ganun na lang din ang pagkainis nung lingkod na to. At sa totoo lang, nakakainis naman talaga yung ginawa ni Nabal. At buti na lang din, itong si Abigail ay matalino nga, maliban sa siya'y maganda. Number 1, ang malinaw dito, mismo ang mga alipin ni Nabal ay walang bilib sa kanilang amo. Para sa kanila, ang kanilang amo ay walang kwenta. Masama ugali, masamang tao. Kung kaya, siguro ganun na lang yung inis din ng tao na hindi na niya naalala na ang kanyang kausap ay asawa mismo ng kanyang kinaiinisan. Buti na nga lang, matalino itong si Abigail at ipinawalang bahala yung sinabi nung taong iyon na maaring nakakasakit din sa kanya bilang asawa nga nung maaring totoo naman din, alam niya na totoo yung sinasabi nito. Ngunit dahil siya ngay may takot sa Panginoon, hindi niya kinimkim yung insulto na yon. Sa halip, nakita niya naging problema dahil may katotohanan din naman ang sinabi nito. Sabi niya, tingnan mo, may masama nang mangyayari sa atin. Kasi, pag titingnan natin, ganyan talaga ang pamaraan ng mundo. Pag sinaktan ka, saktan mo rin. So, they are expecting na dahil gayon na lang ang pang-iinsulto na ginawa sa isang
Isang taong kilala na may kakayahang manakit ng kanilang amo, it is only right to expect na babalikan sila nito at hindi nga sila nagkamali doon. Dahil nakita natin, alam na natin susunod na kwento, si David, di ba, pinaghahanda na nga niya ang kanyang mga tauhan, sinabihan na magsukbit ng mga tabak sa kanilang tagiliran. Pero ito si Abigail. Matapos sabihin sa kanya yung balitang ito, agad siyang umaksyon. Naghanda siya ng mga probisyon, naghanda siya ng pagkain. Kung tutusin, hindi sapat para sa 600 na katauhan ni David. And mind you, hindi lang basta 600 yun. May kanya-kanyang pamilya pa yon. So easily, aabot ito ng 1,000. Maaaring umabot ito ng higit pa sa 1,000 tauhan. Kasama ang mga babae at mga bata. Pero narito si Abigail, naghanda ng makakain, ng pagkain, na maihahandog niya kay David kahit pang 200 tao lang kung tutuusin. 200 cakes, sabi doon sa isang banda. At lahat ng ito ginawa niya nang hindi muna niya pinaalam sa kanyang asawa. Minsan ay, kumbaga nais ko lang bigyang pansin din, kami mga lalaki hindi namin nakikita kung gaano katigas ang aming mga ulo na ang aming mga asawa minsan ang siyang tinatakbuhan para tulungan kami dahil hindi na namin makita yung dapat makita at yung mga asawa namin ang siyang umaayos ng mga kapalpakan namin. Ito yung ginawa ni Abigail para kay Nabal na isang hangal. And I think that will have to be emphasized dahil minsan ang mga lalaki ang iniisip lang pagdating sa babae, walang sinabi ang Biblia kundi magpasakop lang. Hindi po. Kailangan ng mga lalaki ay magpasalamat din sa babae kasi kung minsan ganun na lang ang pagtatakip na kanilang ginagawa para sa kanilang mga asawa sa mga kapalpakan na kanilang ginagawa. At kapag titingnan natin, itong ginawa ni Abigail, sabi niya doon sa mga pinagbigay niya ng provision, o mauna kayo sa akin. Maalala niyo si Jacob, di ba? Yung makakatagpunan niya yung kanyang kapatid na si Iso. Oh, mauna kayo, mga lingkod ko, dalahin niyo yung handog ko kay Iso. Ang kanyang intensyon ay habang parating si Iso at nakikita niya yung mga handog ni Jacob sa kanya, ay medyo makalama yung kanyang kalooban at hindi na siya magalit kay Jacob. Sa ating salita, sinasabi natin pampadulas. So, apparently, lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon na sabi nga ni Abigail, sige, mauna kayo. Ang intention ay maaring mapawi yung galit ni David bago pa niya makatagpo si Abigail. Makikita niyo yung talino ng babae talaga, no? At narito na ngayon, nakita na natin, pababa na si David at ito naman si Abigail. Na-confirm niya. Kasi sabi nung kanyang lingkod, tingnan mo, disaster na abutin natin. And true enough, dahil nakita na niya, ito na si David parating at mukhang papunta sa kanila na makikipagdigma. At nung makita niya yon, nung matiyak niya yon, dali-dali siyang pumunta kay David. Pumunta siya kay David. Pag titingnan natin, nung panahon na yon, hindi matino ang pag-iisip ni David. Nagre-react siya kaagad sa isang pangyayari na hindi nag-iisip ng mabuti. Isipin nyo, kung pinatayin niya si Nabal at ang buong sambahayan nito, kung nangyari yun, ano ang magiging epekto nito kapag siya'y naging hari na? Maibibintang sa kanya to, di ba pinapatay mo yung si Nabal, napikon ka rin, katulad ka ni Saul. Pag hindi ka kinilala na ikaw yung dapat kilalaning ganito, papatay ka rin. Lalabas na wala siyang pinagkaiba kay Saul. Pero dito natin nakikita yung pagkalinga ng Panginoon. Ginamit ng Panginoon yung lingkod ni Nabal. Ginamit ng Panginoon si Abigail. At narito ngayon si Abigail. Sinalubong na si David. Verse 23. Nagpatira pa siya sa lupa at nakisuyo kay David. At ang kanyang unang ginawa, sabi niya, ako na ang aako sa kasalanan ng aking asawa. Ako ang iyong sisihin. Kasi sa totoo lang, dapat sana nung dumating yung mga tauhan mo ay naroroon ako. Kapag nandoon ako ay hindi na sana kayo umabot sa ganito. Hindi ka na napagod na pupunta pa rito at para ipaghiganti ang iyong sarili. Tapos sinabi nga niya, sa totoo lang,
pagpasensya mo ng aking asawa ay talagang may kahangalan yun. Yung pangalan nga niya ay Hangal. Yun yung ibig sabihin ng Nabal, isang hangal. Alam niya na yung kanyang asawa ay hindi natatakot sa Panginoon at ito'y masyadong makasarili. At sinabi nga niya kay David, sa totoo lang, kung ako lang sana ang nakausap niyo, hindi na tayo aabot sa ganito. Kung kaya nga sabi ni Abigail kay David, patawarin mo iyong lingkod, ako talaga yung nagkasala dito. Wag mo nang papagurin pang iyong sarili. At higit sa lahat, tingnan niyo yung verse 28, ano yung sinabi ni Abigail kay David? Sabi niya, ipinapakiusap ko sa iyo na patawarin mo ang pagkakasala ng iyong babaeng lingkod sapagkat tiyak na igagawa ng Panginoon ang aking Panginoon ng isang sambahayang tiwasay. Ipinaglalaban ng aking Panginoon ang mga laban ng Panginoon at ang kasamaan ay hindi matatagpuan sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. So, ang sinasabi lang ni Abigail dito, naniniwala ako na pagpapalain ka talaga ng Panginoon kasi lingkod ka ng Panginoon at ikaw ay ipinaglalaban mo yung mga laban ng Panginoon. Kaya tiyak na pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya huwag mo nang dungisan yung kamay mo. Nagagawa ka ng isang bagay na kung tutuusin ay Panginoon na dapat ang gumagawa. At pinaalalahanan niya si David. Tingnan niyo yung verse 30 and 31. Sabi niya, at kapag nagawa na ng Panginoon sa aking Panginoon ng Diyos kay David, ang ayon sa lahat ng mabuti na kanyang sinabi tungkol sa iyo at kanyang itinalaga ka bilang pinuno ng Israel, the fact of the matter is, common knowledge na itong si David ay darating ang araw, siya talaga ang magiging hari. At ito, sinasabi na rin ni Abigail. And so what happened? Napawi yung galit ni David. Na-realize niya na hindi tama ang kanyang gagawin. Bakit kamo? Kasi this time, hindi na niya kaharap ang isang taong walang takot sa Panginoon. Ang kaharap na niya ay isang taong may takot sa Panginoon, na nagpapaalala sa kanya ng mga bagay patungkol sa Panginoon, ang kalooban ng Diyos. Again, sa totoo lang, normal po na magalit tayo sa mga tao na kumbaga parang hindi tama ang mga ginagawa. Lalong-lalo na kung tayo nabibigla, we have the very strong tendency na mag-overreact. Gayunpaman, what we need is to surround ourselves with people na magpapaalala sa atin ng mga bagay patungkol sa Panginoon. Yun ang dapat nating hinaharap. Hindi natin dapat harapin yung mga hangal. Huwag nating hayaan na yung kahangalan ng iba ang siya magdadala rin sa atin sa kahangalan. Pag sinaktan ka, sabi nga, pag binato ka ng tinapay, pag binato ka ng bato, pag binato ka ng tinapay, kainin mo. Pero pag binato ka ng bato, batuhin mo nga daw ng tinapay. The point being, wag mong ibabalik yung sakit na binibigay sa iyo. So, nakita natin yung mga pangyayaring ito at may mga natutunan tayong mga magandang pamaraan ng pakikitungo o pag-handle ng isang taong nagagalit. Paano mo papawiin ang kanyang galit. Pero, the point of the story really is, ang Diyos, itinalaganan niya na maging susunod na hari si David. Ang problema, si David ay katulad nating lahat. Isa rin siyang makasalanan at may kahinaan. Pero makikita niyo ang Panginoon, nariyan, ginagamit niya ang ilan para hindi mangyari ang hindi dapat. Na ang kanyang lingkod na itinakda niyang maging hari ay madudungisan ng kamay at gagawa ng isang bagay na hindi karapat-dapat. At makikita rin natin sa ating buhay yan kung tayo ay nasa pagpapala ng Panginoon. May mga pagkakataon na may inis tayo na iisipin natin na gagawin natin ito, pero sa halip na magawa natin, may mga pangyayari na pipigil sa atin. Yung pong mga iyon ay hindi aksidente. Hindi po aksidente na si Abigail ay naroon. Hindi po aksidente na mag-usap si Nabal at mga tauhan ni David na merong nakikinig. Lahat yun po ay sang-ayon sa
kalooban din ng Panginoon. At dito may itinuturo ang Panginoon kay David. Si David, katulad natin, mainitin din pala ang ulo. Pero dito isang paalala rin ng Panginoon kay David at gayon din naman sa atin. Dapat matuto tayo na magpatawad. Higit sa lahat, ang ating mga ginagawa ay hindi lamang para sa ating sarili. Higit pa rito, ang ating mga ginagawa, sabi nga, in everything you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Si David, isang dakilang tao, nagkakamali pa, gayon din naman tayo. Kung kaya nga, dapat patuloy nating ituon ang ating mga sarili sa Panginoon at patuloy tayong humihingi ng tulong sa Kanya. Sa kwentong ito, makikita natin yung pag-iingat ng Diyos sa biyaya at gayon din naman sa pagkalinga ng Diyos sa buhay ni David. Iningatan niya ang kanyang lingkod na mapahamak at makagawa ng hindi nararapat. Andyan ang pagkilos ng Panginoon. Ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin nakikita. Hindi niya tayo pinababayaan. Hindi tayo katulad ni Saul na hinayaan na ng Diyos na kung ano-anong maisip ay siya niyang ginagawa at lalo lang siyang nadidiin o lalo lang niyang dinidiin ang kanyang sarili. Kinakailangan ay kilalanin natin na ang Panginoon ay hindi mapipigilan sa kanyang pagtatag ng kanyang kaharian. At lagi nating alalahanin ang isang verse na popular. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngayong alam na natin na itinatatag nga ng Diyos ang kanyang kaharian, na pangyayarihin niya ang lahat ng kanyang plano. It is only wise na sumang-ayon tayo at alamin ang mga bagay na ito para hindi natin makita ang ating sarili na sa bandang huli, kaaway pala natin ng Diyos. Alam nyo, yung dakilang apo ni David na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, tiniis din niya ang mga pag-aalipusta ng mga tao, ang kahihiyan na inabot niya, ang sakit o pananakit na ibinigay sa kanya, lahat ng iyon ay ginawa sa kanya. Pero hindi po siya bumawi. Sabi nga, para siyang isang tupa na dinadala sa mga manggugupit. Ginawa niya ito, hindi siya bumawi, hindi siya lumaban, para maitatag niya ang kanyang walang hanggang kaharian, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng nagtitiwala rin sa kanya. Naway magpasalamat tayo lagi sa Panginoon sa mga pagkakataon na pinipigilan niya tayo sa mga maling nasa natin, sa mga pangyayari na gusto nating gawain na hindi pala sang-ayon sa kanyang kalooban. Ngayon ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang pagkalinga sa atin. Tayo manalangin. Salamat o Diyos sa inyong mga salitang aming napakinggan. Tunay nga po, maraming aral kaming napupulot dito. At sana nga, O Panginoon, ay hindi namin malimutan ang mga bagay na ito. Totoo nga po, maraming pagkakataon na hindi kami naiiba kay David. Mabilis kami magalit, mabilis kami makalimot. Lalong-lalo na kapag dumating ang punto na mga hindi namin inaasahan, na mainsulto kami o may marinig kaming hindi namin gusto at nagpanting ang aming mga tenga. Nagagalit kami, nag-flare up kami, Panginoon. Para bagang pakiramdam namin ay masyado na kaming ginawang mababa. Pero sa totoo lang, Panginoon, totoo naman talaga kaming napakababa dahil mga makasalanan kami. At wala kaming pinagkaiba doon sa aming kinagagalitan o kinainisan. Sila rin katulad namin ay makasalanan. Nawa, O Panginoon, sa mga pagkakataong iyon ay maalala namin na kayo, O Diyos, ang dapat namin sinusunod. Na ang inyong kalooban ang aming dapat na itinutupad at hindi ang aming pagkainis o pagkagalit o pagkamuhi. Pinagkakatiwala na lang po namin ang aming mga sarili sa inyo, tinihilingan namin ang inyong patuloy na pag-iingat sa amin. Ang aming dalangin ngayon ay tulungan nyo nga po kami na lagi naming ituon sa inyo ang aming mga pansin. Nang hindi po kami maligaw ng landas, sa halip ay lagi namin magawa ang inyong kalooban. Maraming salamat muli, O Diyos,
sa inyong pagkalingat, pag-ingat sa amin, at pag-iwas sa amin sa mga kasalanan. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga sarili sa inyo ngayon, sa ngalan ni Jesus. Amen.